Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman namang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo, no. Nakakalungkot po ito sa side nila Celes at saka ni Badoy ho, mga ka-action, na kung saan itong mga asawa ng dalawa na to at kasama ang kanilang abogado na si Rocky ay nagpasaklulo na po ito sa Supreme Court. Diba? About nga po sa kanilang pagka-detain sa House of Representatives dahil nga po sila ay na-contempt ho, mga ka-action. So, ito po mga ka-action, no, bago po tayo magtuloy-tuloy, pakinggan po natin ang kanilang mga paliwanag sa side ng asawa ni Celes at sa side ng asawa ni Lorraine Badoy at lalong-lalo na si Roquita. Ito po mga ka-action. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang pamilya nina dating kadre ka Eric Celis at dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy para sa kanilang kalayaan mula sa detention facility ng Kamara matapos silang i-contempt sa pagdinig. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. 6 na araw na ngayon mula nang natitines sa Kamara ang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis at dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy matapos silang ma-contempt habang dinidinig ng House panel ang prangkisa ng SME9 noong nakaraang linggo. Lunes ng hapon, nagpasaklolo na ang mga asawa nila Badoy at Celis sa Korte Suprema para sa kanilang agarang paglaya mula sa House detention. Kasama ang abogado na si dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque, naghain ng mga ito ng habeas corpus at certiorari para ideklarang walang legal na basehan ang House detention at merong grave abuse of discretion. Matatanda na pinakontempt ng mga kongresista si Ka Eric at dinetain sa loob ng House of Representatives matapos itong tumangging pangalanan ng kanyang source sa 1.8 billion na travel expense daw ni House Speaker Martin Romualdez habang si Badoy ay kinontempt dahil sa naging sagot nito sa advertisement ng programang Laban Kasamang Bayan. Para sa kampo, illegal ang naturang House detention. Malinaw po na illegal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa SOTO at dapat po bago magpakulong, binibigyan mo na ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa Kamara. Tunay pong makapangyarihan ng Kongreso, tunay po na meron silang kapangyarihan magpa-aresto na wala pong indefinite period of time. Pero meron pong mas makapangyarihan sa mga congressman at congresswomen, yan po ang saligang batas. At narito kami sa Korte Suprema para dumulog sa Korte Suprema para muli panindigan po ang supremacy ng ating saligang batas. 20 years kaming nasa kilusan. Buong buhay namin for 20 years nasa kalye. Nagmamarcha at nagsumisigaw na ibagsak ang gobyernong ito. Ngayong sinusunog yung mga FPJ ng mga presidente. Nagbalik loob kami sa gobyerno ni Ka Eric dahil alam namin na mali yung ginagawa naming lumalaban sa gobyerno. Ngayon, nagtatanong lang si Ka Eric, hindi nga kami naikulong nung nagmamarcha kami. Ngayon, nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice nun? Sana mapakinggan kaming wala silang ginawang masama as far as yung ating batas is concerned. Naniniwala naman ng mga petitioner na agad na aaksyonan ng Korte Suprema ang kanilang apila. Gusto ng mga asawa nila Badoy at Celis na makasama mga ito bago ang Pasko. Sa kanilang petisyon, gusto nilang makalabas ng House detention ang dalawa bago o sa December 15. Na nag-file kami, naglagay po sila ng rush na annotation. Kasi habeas corpus po, mataas na prioridad ng hukuman. Dahil ang habeas corpus, matagal na pong sandata yan para pangalagaan ang kalayaan ng mga mamamayan. So naniniwala po kami na didinggin kaagad ng Korte Suprema to dahil ito nga po ang pinakamataas na prioridad sa ating hukuman. In the spirit of Christmas, na siguro in God's will, masusolusyonan agad ito.
po, gusto niyo po makasama sa kaso? Siyempre, ang ina ni Ka Eric ay noon tang Martes hanggang ngayon na umiiyak umagat hanggang gabi. Kaya ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pamilya namin. Pamilya, kailangan makasama namin yung aming asawa. Sana mapakinggan kami ng Supreme Court na medyo agabyado sila sa nangyari sa kanila. So hopefully they will rule in our favor. Samantala, binaliwala naman ng asawa ni Celis ang mga kritisismo sa ginagawang hunger strike ng kanyang asawa habang nakakulong sa pasilidad ng Kamara. Matatandang nag-hunger strike si Celis at si Badoy bilang pagprotesta sa ginawang pagpapadetine sa kanila ng House panel. Wala po akong masabi. Wala. Karapatan nilang magsabi na kung ano-ano. Para sa akin po, hindi natin ma-appreciate ng tao. Kung magbabash sila, so be it. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin ang kanilang side by side na mga opinyon, lalong-lalo na po si Rokita. Okay. About doon sa sinasabi ni Rokita is nasaan ang Soto Law. Na kung nakasaad daw sa Soto Law na hindi pwede puwersahin ang mga mediaman na sabihin ang mga source. Maliwanag na maliwanag ang sinabi mo, Rokita, na mediaman. Ang saklaw ng batas, ang pagkakaalam ko, ay ang mga mediaman. Yung mga license na mga journalism na mga reporter. Ngayon, tanong ko po sa iyo, Rokita, ikaw po ay isang abogado, mawalang galang na po sa iyo, attorney. Yung sinasabi mong saklaw ng Soto Law ang mga mediaman, ang ipinagtatanggol mo ba na si Lorraine Badoy at si Celis ay sila ba ay tunay na mediaman? Di ba? Sila ay isang anchor or host lang sa nasabing network ng SMNI. Malinaw na hindi ho sila maituturing na mediaman. At malinaw na malinaw ay mediaman lang ang saklaw sa nasabing Soto Law. Ngayon nasasabihin mo na saan ang justice? Tanungin mo muna yung sarili mo. Kung alam mo yung sinasabi mo, abogado ka pa naman. Di ba? Ipaglalaban mo ang Soto Law. Hindi nga ho, sa akin lang opinion ko lang po ito ha, hindi po sila saklaw ng sinasabing Soto Law dahil maliwanag sa nasabing batas is mediaman lang. Ibig sabihin, yung mga gaya ng mga reporter ng ABS-CBN, GMA, etc. Mediaman ba sila? Hindi sila mediaman. Sila ay isang anchor lamang or host ng SMNI. Di ba? At doon naman sa side ng asawa ni Celis at side ni asawa ni Lorraine Badoy, naiintindihan ko po kayo na alam ko naman na didipinsa po kayo dahil asawa nyo po yun. Di ba? Pero doon sa sinabi sa asawa ni Celis na nagtatanong lang daw si Ka Eric, kinulong na agad. Nasaan ang justice? Dahil doon daw, nung sila ay nagmamarcha at sinusunog pa ang mga LPG, is hindi nga daw sila ikinulong. Ngayon daw na nagtatanong lang si Ka Eric, is ikinulong na agad. Ma'am, mawalang galang na po sa inyo. Yung case nyo dati at ang kaso ngayon ay iba po. Isa po itong kredibilidad na sinisiraan ang isang tao dahil sa hindi kayang patunayan ni Ka Celis. Naintindihan ko po na didipinsahan nyo po ang asawa nyo. Pero, ang pagtatanong po is dapat nasa proper. Lumalabas po kasi na isang kasinungalingan ang nasabing pagtatanong ni Ka Eric sa nasabing pag-on the air niya live sa TV, sa network ng SMNI. Dahil lumalabas sa investigasyon ng Congress is wala naman siyang kinakausap. Na sinasabi niya, kausap niya ang source niya na kung saan na sila ang nagbigay ng informasyon dito kay Ka Eric. At mismo na po ang asawa nyo is aminado po na hindi niya nga na-verify dahil hindi niya kilala ang isang informant, ang isa kilala niya. At mismo si Badoy Lorraine ay aminado sa isang pandinig na walang kinakausap o walang tinatawagan ang asawa mo. No? So pagdating naman dito sa asawa ni Lorraine Badoy, naiintindihan ko po kayo. Sinasabi mo walang kasalanan. Sir naman, mawalang galang na po sa'yo.
Iko-contempt ba ang asawa mo kung walang kasalanan? Isang malaking kasinungalingan po ang sinabi ng iyong asawa na kung saan hindi sila nagtugma ng kanyang sariling abogado, na kung saan the time na sila ay iniimbestigahan sa Kongreso ay magkatabi po sila. Di ba? Ang sabi ni Lorraine Badoy, may 3 commercial o advertising. Nang tinanong ang kanilang abogado na katabi niya, walang advertising. Kaya po siya kinontempt dahil doon po sa isang kasinungalingan. No? So, doon naman sa sinasabi sa about sa pag-criticize sa asawa ni kay Casillas, ay kay Ka-Eric nga, Casillas, pabalik-balik. Doon sa sinabi ni ng asawa niya na wala siyang masabi, okay po yun, ma'am. Tanggapin niyo po kung ano man ang pambabash o mga panglalait ng mga netizen sa iyong asawa. Dahil yan po ay opinion ng ating mga kababayan. Kaya wala ka pong magagawa kung hindi tanggapin na lang anuman ang mga ibabato nila, no? So, kami po ay ako po dito ay walang kinakampihan dito. Patas lang po ako, nakikinig lang po ako, at nagbibigay po ako ng sarili kong opinion. Yun lang po. So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.